Maalab na pagbati, Pilipinas. Hindi raw nagtatapos sa historic na protesta na nilahukan ng daang libong katao noong September 21 ang laban sa korupsyon. Lalo na raw dahil tuloy-tuloy na nalalantad kung gaanong katalamak ang katiwalian sa government projects. Marami po tayong tagumpay na nakamit sa ating September 21 protest. Pinakita natin, malawak ang galit ng tao, tayo po ay nagkaisa sa buong bansa, bumaha ng protesta sa lansangan. Yan po ay magsisilbing babala at dapat matakot ang mga kurakot. Magtutuloy-tuloy daw ang protesta ng taong bayan para panagutin hindi lang ang contractors ng government projects, kundi pati si President Ferdinand Marcos Jr. at Vice President Sara Duterte na anilay mga pinakamataas na opisyal na sangkot sa pangungurakot sa kaban ng bayan. Ang mga mastermind ng korupsyon, hindi kinakasuhan, hindi pinapangalanan. Bakit si Bongbong Marcos Jr., si Sara Duterte, sila dapat ang inuuna na imbestigahan at parusahan, kasuhan, papanagutin sa sistematiko at dambuhalang korupsyon sa ating bayan. Sa report ng Philippine Center for Investigative Journalism o PCIJ na lumabas noong September 18, isiniwalat na tumanggap si Pangulong Marcos at si Vice President Duterte ng milyong-milyong piso mula sa public works contractors para sa kanilang kampanya noong 2022 elections. At ano nga ba ang kapalit? Di more government infrastructure projects ang inaward sa contractors na ito pagkaupo sa pwesto ng dalawa. Isa sa mga contractors na ito ang QM Builders ni Alan Quirante na may at least 96 contracts para sa flood control projects. Nag-donate si Quirante ng 1 milyong piso para sa presidential campaign ni Marcos Jr. na para bang may utang na loob. Para kay Mong Palatino ng bagong alyansang Makabayan, hindi dapat maabsuelto si Marcos Jr. at iba pang matataas na opisyal sa isyu ng korupsyon. Itong si Bongbong Marcos Jr., sabi niya may independent commission. Pero bakit hindi iniimbestigahan ng Malacanang? Ano ang papel ng Pangulo sa pag-approve ng budget? Yung mga magkakasabwat sa korupsyon, lalong-lalo na po yung mga nakaupo sa mga pinakamataas na posisyon sa ating pamahalaan. Yan dapat ang prioridad. Yan dapat ang inuuna na papanagutin. Para naman sa grupong karapatan, imbes daw na pakinggan ang panawagan ng publiko na panagutin ang mga tiwaling opisyal, ordinaryong mamamayan pa ang inaaresto at ikinukulong. Habang ang anilay mga sangkot sa korupsyon, may special protection mula sa mismong gobyerno. Buti pa yung mga politiko na may malaking krimen sa taong bayan. Na-afford nila na matulog sa mga magagandang facility under the guise of witness protection. Hindi ganyan yung nangyari dun sa mga narespondehan namin ng mga nakaraang araw. Kitang-kita ko paano sila nakasalagpak sa sahig, walang pagkain, walang tubig, sugatan, walang medical attendance na nabigay sa kanila. Sabi nila na wala naman daw violence na in-employ. Actually, maximum tolerance naman daw ang pinairal nila. Sa kabila yan na maraming nakapagdokumento na gumamit ng tear gas, may mga dalang high-powered firearms, nakita na may mga binabatutan na mga walang kalaban-laban na mga hinuli. Hindi po yan maximum tolerance clearly. That is maximum violence and police brutality. Huwag po nating i-deny yan. Para sa grupong bayan, ang mga pag-aresto ay tila panakot sa mga kumukontra sa korupsyon. Pero kahit ganito, hindi raw titigil ang taong bayan na labanan ang malawakang korupsyon sa pamahalaan. Kailangan natin na wasakin itong burokrata kapitalismo na ang mga kurakot pinapagana ang burokrasya para lalong magkamal ng yaman. Kaya dapat patuloy po tayo magsalita, patuloy tayong kumilos para hindi lang palitan ang mga korap na opisyal, hindi lang kasuhan ang mga korap na opisyal, kailangan wasakin natin, baguhin natin itong bulok at korap na sistema sa ating bayan.